Kulang na kulang kasi talaga tayo ng information, ng correct information, factual information para sa public. Ang nananaig siyempre mga boses ng politiko, no? So kulang na kulang talaga yung mga factual background kung bakit nangyayari yan. Ang soberanya hindi kailanman isusuko ng Pilipinas, hindi rin kailanman isusuko ng China ang soberanya. So anong gusto? Maggigera tayo, no? Which we cannot support, no? No Filipinos will support because we renounce war as an instrument of national policy. Both China and the Philippines renounces war. No, hindi naman dapat dumating sa sukdulan na ganyan. Pero sa ngayon, lalong umiinit, lalong merong nag-uudyok yata na magsuntukan tayong dalawa, no? Kaya lalong nagre-react ngayon sa China kasi nga nakikita nila may nag-uudyok na lalong sumama itong relasyon nating dalawa. Dahil ang kakampi natin, I'm talking about the United States, hindi kailanman nila gugustuhin na pumanig tayo sa side ng China. Kaya sa kanila, mas maganda sa kanila, mas pabor sa kanila na ipagpatuloy ang away ng China at Pilipinas imbes na gumanda ang Philippines-China relations. Doon sa issue ng world war sa pagitan ng Senate at ng Chinese embassy officials. Ano ho ba ang pananaw po ninyo? Sa tingin po ninyo, lumalampas na sa tinatawag nating healthy diplomatic discourse yung alitan, yung world war sa pagitan ng ilang senador at ng mga opisyal ng China? Medyo nagtatagal na nga, ano, nag-umpisa pa sa problema ni Tariela at ng Chinese Embassy. Tapos, imbes na mag-de-escalate itong conflict, lalong lumalala kasi uh, napakarami ng nagbibigay ng kanilang opinion, no? Wala namang masama dahil sanay naman ang mga Pilipino sa mga nagbibigay ng opinion, pero dahil sa mga pagkakataong ito, hindi naman nakakatulong, kundi nagpapalala sa problema. Nakakalungkot kasi, no, na sana bigyan natin ng chance ang ating diplomasya. Mas maganda talaga nag, mag, talagang magkamayan tayo kaysa magsuntukan. Parang magkapit-bahay yan na nag-aaway, sumausaw si Juan, sumausaw si Pedro, imbes na magkaroon ng solusyon, ma-de-escalate itong tension, lalong lumalala. Opo. Siguro by this time, no, moving forward, step back muna both sides, no, not just the Philippines politician side but China side. Step back muna and give our diplomats a chance to work out itong mga conflicts na ito para imbes na mag-escalate pa siya, mag de-escalate nga, no, at ma-improve kasi mas marami tayong makukuha sa negosasyon, sa malumanay at mahinahon na desisyon na negosasyon kaysa sa ganitong pagbabangayan. Yan, experience talaga ng iba't ibang mga bansa sa paligid natin, Vietnam at Malaysia especially, na marami silang mga hindi napapagkasunduan, pero sa kanilang pagnenegosasyon na tahimik at malumanay, nakukuha nila yung gusto nila. Opo. At alam naman po natin kung saan nagsimula itong world war sa pagitan ng Senado at ng ilang opisyal ng Chinese Embassy dahil po doon sa caricature na ipinakita nga ni PCG Commodore J. Tariela, Ma'am Teresita. Sa tingin mo, ang dapat mag-de-escalate nito ay yung parte ng yung mga ilang opisyal ng Pilipinas at susunod na rin itong Chinese Embassy dahil meron din silang pahayag na hindi naman daw sila ang nagsimula nito kundi
yung mga pahayag din ni Jay Tariela. Yun nga, sa panahong ngayon, both sides mag-step back, no? Kasi nagiging tit for tat. Sinabihan mo kung ganito, gumanti ako, tapos gumanti na naman yung kabila. Hindi talaga magkakaroon ng walang katapusan ito, no? Ah, kaya siguro ano rin yan, kaibahan sa kultura. Tayo, nakita niyo lalo na siguro nung impeachment ni ng dating presidente Erap, kung minsan nagsusunog tayo ng effigy, no? Kahit ngayon, sinusunog natin effigy ng Pangulo, minumura natin, binabatikos natin, sanay tayo sa ganyan. Pero kasi sa kultura ng China, hindi nila ginagawa yan sa mga leaders talaga nila, lalo na ang presidente at ang prime minister, no? Makita mo naman sa China, 90% ang approval rating ni Xi Jinping. Tapos gawan mo ng ganong karikature, syempre magagalit ang mga netizens nila. Yung reaction ng Chinese embassy, hindi naman dahil sa kanila lang, kundi hinihingi na rin ng kanilang mga mamamayan yun. Tatahimik na lang kayo? Tulad natin, di ba? Pag may mga foreigners, kita mo yung huling nangyari na may foreigner na bumati ko sa Pilipinas, siyempre tayo magagalit bilang mamamayan. Ganon din sa China. Galit na galit yung mga mamamayan. Hindi naman pwedeng hindi mag-react ang Chinese embassy. Ang pahayag nga ng Chinese Embassy na tungkulin nilang kaya sila nagdedepensa rin ay dahil hindi raw sila mananahimik kung may mga kumakalat na fake news, nadidiskaril o nasisira yung reputasyon ng China at may panawagan o pag-uudyot na galit laban sa kanilang bansa. Kaya yun po ang kanilang depensa patungkol nga po dito. Pero nakikita po ninyo na nagagamit po ang isyung ito sa politika. Definitely, no? Nakikita naman natin na talagang nagagamit itong mga issue para magkaroon ng mga papel, itong iba't ibang mga figures na siyempre kailangan nila ang visibility. Ang China siguro, kailangan din nilang maintindihan kasi ang kultura ng Pilipinas, no? Na talagang nakagawian kasi ganyan na lahat ng politician pagbibigay ng kanilang kuro-kuro. Hindi kasi pareho sa China, kita mo, ang kanilang spokesperson, yung spokesperson lang ng Ministry of Foreign Affairs nila. Hindi mo maririnig na nagsalita ang Coast Guard nila, hindi mo maririnig na magsalita ang Ministry of Defense nila, kundi ang kanilang Ministry of Foreign Affairs. Pero tayo, lahat ng tao nagkakaroon ng kanilang kuro-kuro at ginagawang public yung opinion. So kung minsan yan, difference din ng kultura na maintindihan din sana ng China na pabayaan mo na kung minsan pa. Wag lang yung sumusobra na yung dignidad na ng bansa nila ang natatamaan, hindi pwedeng hindi sila mag-react. Opo. Nako, kung nabanggit po ninyo na politika, sa tingin po ninyo magkakaroon ng katapusan ng alitang ito dahil politika nga ang nasa likod. Moving towards 2028, no? Isa't kalahati. Siguro 2 taon na lamang. Talagang moving towards that. Maraming issue pa ang maglalabasan na magkakaroon ng ganitong mga very political reaction, ano? Nakakalungkot kasi nga for the first time ang foreign affairs natin, mga career diplomats ang nangunguna, no? Kaya parang lumiliit tuloy yung espasyo nila para magkaroon ng maneuver and negotiation dahil kabilat kanan merong mga iba't ibang taong bumabatikos. Yan, hindi naintindihan kasi ng China yan, lalo na leading towards 2028, no? Marami pang mga ingay ang mangyayari
na siguro sa kanila magkaroon din sila ng circumspection, no, na ang red line sa Pilipinas ay huwag sana madamay ang mga civilian, lalo na mga fisher folks, no. Pwedeng naman government to government ang mag-uusap na hindi naapektuhan ang ating mga mangingisda. Opo. Pero Ma'am Teresita, papaano ba dapat unawain ng publiko ang ganitong issue? Bilang issue ba ng soberanya o talagang bangayan, bilang bangayan ng politika? Kulang na kulang kasi talaga tayo ng information, ng correct information, factual information para sa public. Ang nananaig, syempre, mga boses ng politiko, no? So, kulang na kulang talaga yung mga factual background kung bakit nangyayari yan. Ang soberanya, hindi kailanman isusuko ng Pilipinas, hindi rin kailanman isusuko ng China ang soberanya. So anong gusto? Maggigera tayo, no? Which we cannot support, no? No Filipinos will support because we renounce war as an instrument of national policy. Both China and the Philippines renounces war. No, hindi naman dapat dumating sa sukdulan na ganyan. Pero sa ngayon, lalong umiinit, lalong merong nag-uudyok yata na magsuntukan tayong dalawa, no? Kaya lalong nagre-react ngayon sa China kasi nga nakikita nila may nag-uudyok na lalong sumama itong relasyon nating dalawa. Dahil ang kakampi natin, I'm talking about the United States, hindi kailanman nila gugustuhin na pumanig tayo sa side ng China. Kaya sa kanila, mas maganda sa kanila, mas pabor sa kanila na ipagpatuloy ang away ng China at Pilipinas imbes na gumanda ang Philippines-China relations. Opo. Opo. Pero sa ano naman po yung sentimento ng Filipino-Chinese community patungkol po dito, Ma'am Teresita? Nakakalungkot, ano? Siyempre, medyo disturbed din sila kasi naapektuhan din yung mga business. May mga business investment sana na papasok. Pero siyempre natatakot sa political climate. Iniisip, hindi naman kasi be all and all ang maritime issues, no? Sana huwag dyan mag-focus ang attention kundi sa mga positive sides na pwede nating cooperation, no, with China para din sa ating development. Sa infrastructure lang, ano, malaking-malaki sana maitutulong sa atin kung tayo makikinabang sa expertise nila na mabilis, matibay, at mura pa na paggagawa ng mga infrastructure. Lalong-lalo siguro sa agriculture, no? Ang success ng China na napakain niya ang 1.3 billion na population niya ay isang napakalaking positive development sa buong Asia. Diyan siguro marami tayong pwedeng matutunan sa kanila pag binigyan natin ng espasyo na magkaroon talaga ng mas maganda at improve na Philippines-China relations. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, sa tingin po sa dalawang panig, Ma'am Teresita, sa panig ng mga opisyal ng Pilipinas at ng Chinese Embassy officials, alin po sa dalawa ang dapat siguro mag-initiate una? Mangunguna na humingi ng apology o mag-reach out na ayusin ang sigalot na ito? Siguro wag na nating asahan itong mga umpisang nagsiaway, no? Bigyan natin ng chance ang ating DFA na siya ang kumausap sa mga Chinese embassy officials, mag-usap sila, magkamayan para mas resolve ba itong mga issue, no? Kasi ang mga Pilipino, alam mo naman, yung pride nila, sasabihin nila, hindi naman ako ang nagkasala, no? Malayo na i-expect pa natin yan, ano? Kasi ang dami na, maraming na kasi ang napagdaanan. Hindi lang naman ngayon lang nangyari yung mga issue, no? Buti nga nitong huling January, mid-January na rescue ng mga fishermen na nabalahaw dahil sa bagyo,
binigyan nila ng pansin at nagpasalamat sila. Pero yung nauna na rescue ng mas maliit na fishermen, sinabihan pa ni Tariela na drama lang ng China. Parang iniligtas na nga ang iyong mga mangingisda. Tapos sasabihan mo pa ng ganyan na drama, siyempre nadadagdagan tuloy yung mga galit nila. Eh hindi naman nila pwedeng sabihin, pabayaan na lang natin pag may nangyaring ganyan. Lalo makakasama sa China. Kasi in history, kahit during Spanish times, marami tayong Spanish records na nagpapasalamat ang Pilipinas dahil niligtas ng mga Chinese vessels, ang mga fishermen na napadpad sa kanila dahil sa bagyo. And the same way, mga Chinese fishermen napadpad sa Sulu dahil sa bagyo, tinulungan din ng mga Pilipino, no? Ang ganda ng pagkakatulungan. Sana magbalik sa ganyang magkaibigan, nagtutulungan, nagdadamayan, instead na nagbabangayan. Magandang umaga po, Ginang Teresita, si Admar po ito. Ano naman po yung opinion or komento nyo po hinggil po dito sa naging hakbang ng lokal na pamahalaan ng kalayaan dyan po sa Palawan kung saan ay na persona non grata po itong Chinese Embassy. And ano naman po ang inyong masasabi doon naman sa naging reaksyon nila na hindi na makakapunta sa mainland China, sa Hong Kong, sa Macau, sa iba pang mga lugar under China po itong mga ilang local officials na nagsulo nga dito sa persona non grata po laban sa mga Chinese officials? Yan nga yung sinasabi ko, no, na parang gagawin ng isa, gagantihan ng isa, tapos gagawin ng isa. Parang yun sa kalayaan, hindi nila naisip ano ang pakay nila, kundi lang yun ang tawag nila, megaphone diplomacy. Hindi naman talaga dadalaw sa kanila ang Chinese ambassador. Gagawin mo ang persona ng grata. What for, no? Kung hindi lang sa talagang gusto mong i-publicize. Eh ngayon, mali din naman ng China na magre-retaliate ka ng ganon, ano? Kasi ito, mga taga-kalayaan, possible naman, hindi rin naman nila gugustuhin na bumisita sa inyo. So lalo lang, in English ba, churning troubled waters. Yung kumukulo na nga yung tubig, lalo mo pang gagatungan. Imbes na sana humupa na yung mga bagyong ito, lalo lang lumalala. Kaya siguro step back muna, both sides, no? Step back at pabayaan ang mga opisyal makipag-usap sa mga opisyal, no? Hindi yung lahat ng tao, Tom, Dick and Harry o kaya si Juan at Pedro ay makikialam. Opo, ma'am, dito naman po sa naging hakbang ngayon ng ating gobyerno, partikular na ng DFA, na nagtalaga, meron na silang existing tagapagsalita, nagtalaga pa po ng tagapagsalita ang DFA on maritime affairs at parang binigyang diin na sila lang talaga yung parang lehitimo, no? Kasi alam naman natin, ang DFA, yan po yung ahensya maliban sa Pangulo na talagang nagre-represent sa Pilipinas, lalo na sa ugnayang panlabas po. Yun naman ang dati pang sinasuggest namin, no? Mula sa PULPA, sinasabi namin na ang dapat na nagsasalita sa mga issues na ito ay mga spokesperson ng DFA. Not even the Secretary of Foreign Affairs, no? Spokesperson talaga nila para mababackstop. May magbabackstop kung may pagkakamali, mababackstop ng Foreign Affairs Secretary. Pag nagkamali pa, pwede pang mabackstop ng Executive Secretary. Imbes na kanya-kanya lahat, ano? Magandang hakbang yan para nga mapahupa itong naggagalit na bagyo na ito, no? Pahupain natin, kalmado, at bumalik tayo sa negotiation table.
Opo, sa huli po, Ginang Teresita, ang apektado po nito kasi wala namang magandang naidulot din sa ating bansa. Di ko na alam kung may epekto rin ba ito sa China, pero malinaw po yung naging epekto nitong mga ganitong issue po sa ating bansa. Meron pang nire-resolba tayo na mapanagot yung mga sangkot sa korupsyon. Ito't napalaki pa yung issue po ng sigalot po sa ating bansa. Ano na lang siguro yung panawagan po ninyo, lalo na sa gobyerno, lalo na sa pagharap sa mga hamon na ang mga ordinaryong mga Pilipino yung unang nakakatanggap ng masamang epekto po dito sa mga problemang kinakaharap ngayon ng bansa. Oo, sa mga panahong ngayon, siguro ang asikasuhin natin talaga yung mga gap issue. Kahit naman sa survey, malayo sa sikmura ng mga Pilipino ang sigalot sa maritime, sa South China Sea, West Philippine Sea. Mas malapit sa kanila itong issue ng korupsyon na totoong nagpapahirap sa kanila, no? Ang pagmamahal ng lahat ng bilihin, pagmamahal ng singil sa kuryente, singil sa tubig, yan siguro ang pagtuunan natin ng pansin, lalo na ang mga politiko natin, na matulungan directly ang ating mamamayan na talagang naghihirap, naghihikahos at naghihintay ng mga pagkilos ng gobyerno para sa kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino, no? Isang tabi natin muna tong mga conflict na ito at pabayaan ng ating mga diplomatiko na hanapan ng solusyon imbes na lalong paghuluhin yung issue na hinaharap natin. Opo. Siguro, Ma'am Teresita, yung huling mensahe na lamang po sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Maging mapanuri siguro tayo, no? Matagal na panahon na napakaganda ng ating relasyon with China at lalong-lalo na kaming mga Chinoy, malaking pasasalamat ng aming mga ninuno sa lahat ng pagkakataon na ibinigay ng Pilipinas para sa amin, Kaya kami nandito ngayon, nagkaroon na ng ugat dito sa Pilipinas, dito yumabong, dito nag-progress at gusto namin na magpatuloy sana ang ganitong magandang relasyon sa mga mamamayang Pilipino. Pagtuunan natin ng pansin yung katotohanan. Huwag muna tayong pumanig kanino man sa mga sabi-sabi lang. Pabayaan natin ng ating mga gobyerno na makipag-usap at makipagnegosasyon sa China upang ma-resolve itong mga issue at pagtuunan natin muna ng pansin ang pansarili nating lipunan at ang mga problemang ating hinaharap. Alright. Maraming salamat po, Ma'am Teresita, sa inyo pong oras at Maraming sa pagbibigay salamat din. impormasyon.